Grabe. Grabe oh. Oh no! Grabe, hindi natin nakikita oh. Puro kalawang. Oh, hinain na. Hi guys! Welcome back sa ating channel. And for today's bus serie episode ay maggagawa lang tayo ng mga maintenance ng ating bus. Check natin yung battery, tapos magtingin din tayo ng mga rust niya dun sa body para naman ma-maintain natin siya at hindi kumalat yung rust. Yun ang ating plan for today. Let's go! So, akala ko kahapon okay na tong battery kasi nag 13 volts na siya eh. Pero ano, 10.3 ulit bumaba kahit di naman siya nakakabit. So hindi ko sure kung bakit. Ang na-search ko sa Google, ang isang possibility daw is tubig, pero tinignan ko naman kasi yung tubig meron naman eh, baka kailangan lang punuin. So try natin punuin. Bumili ako ng distilled water, subukan natin. Sabi baka may problema na din yung plates. So bili naman to 2 years ago. Grabe, bilis ng ano, April 23, 2022. 2024 na ngayon. So siguro sakto lang talaga yung ano niya, yung life niya. So baka ano, bili na lang tayo ng bagong battery kung hindi to gumana. Natin kung mag-open siya. Nag-on. So parang nahirapan pa din siya. Parang pababa pa din yung battery. Pero at least init na natin yung makina. Tapos siguro bili na lang ulit tayo ng battery. Isang battery. Tapos yan, malaman natin. So alam niyo naman, mataas ang heat index sa Cavite. Kaya pag tanghali, medyo mainit sa loob ng bus. So ang gawin natin, bumili ako ng insulator. Ilagay lang natin temporarily dito sa taas ng bus. So, nabili namin 10 meters. Cut na lang natin ng 2.5. Unahin natin yung harapan. Diyan medyo mainit eh sa may dining area, sa common area. Sakto lang. Kasama natin si Nelson. Kasi ito bumili ako sa Lazada nitong parang mount ng steel brush eh. Mali nga yung nabili ko eh, kasi dapat yung meron yan yung pa-forward eh. Pero try na lang muna natin to. So ito, unahin natin yung gulong kasi nagkakalawang siya. Gamit tayo ng steel brush, lihain natin yan para matanggal yung mga dumi. Tapos apply natin ng turco. Tapos bumili ako ng red oxide na pintura. I-apply natin once na nag-take effect na yung rust converter. Ito, meron tayong malaking rust sa body, kinalawang na, kinalkal ko lang, tapos nakita ko na butas na siya hanggang sa loob.
Plan ko dito ay i-treat yung rust tapos masilyahan lang. Ang challenge lang ay baka hindi kumapit yung masilya dahil sa butas, pero gawan na lang natin ng paraan. May mga nakasiksik pa na lupa sa gulong at pinatanggal ko na din siya. Ito pa yung mga natirang lupa nung nabalahaw tayo nung tag-ulan. Mga lupa. Meron pa doon. Same process pa din, lagyan natin ng rust converter bago natin siya pinturahan. Kalawang. Tapos yan, yung mga maliliit dyan, naman na rin namin. Grabe. Grabe oh. Oh no! Grabe, hindi natin nakikita oh. Pero kalawang. Oh, ila. Hindi napapansin eh. Minsan napapatagal ng uwi dito eh. Since nag-take effect na yung chemical process ng rust conversion, ay pwede na tayong magsimulang magpintura. So next naman yung gulong. Yung rim ng gulong yan. Pag yan kinalawang pa. Actually hindi ako worried dyan. Mas worried ako sa ilalim eh. Makapit ba? So mag-apply muna kami ng polytop dito. Ngayon butas na kasi yan. Ang gawin natin, ito yung sinadya sa atin ng tito ko. Lagay tayo ng screen sa loob para hindi tumagos ng polytop. Polytop. So ito yung mismong agent niya. Lalagay mo siya dyan tapos titigas na siya. Oh! Sobra-sobra naman. Ihain natin makapal muna. Tapos mamaya last ay pintura natin yung kabilang rim ng gulong.
pinturahan na rin natin. Ang shabby lang ng pagkakapintura. Pero pwede na muna yan. Kasi ang goal natin is para hindi kumalat yung mga rust. Ito yung pinakaano natin ngayon, no? Wala ang stress ko dyan. Butas yan, eh. Pwede na. Sana hindi na kumalat. Ngayon, kaya yan nag-rust ng todo dahil nga butas. May butas yung bubong. Na-solution na yun dati. Ngayon, parang may konting tulo na naman. Kaya kailangan yung gawin. Tapos, ito naman yung itsura nung grabing kalawang sa may ilalim kanina. If you like this kind of content, please don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you for watching and see you on the next one.